May negosyo pero laging kapos. May benta pero walang kita. Negosyo ba talaga? O trabaho lang na walang sahod? Yan ang pag-uusapan natin sa episode nito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chin Kitan, your pambansang wealth coach. Ito sa episode natin na ito, pag-uusapan po natin paano ko natulungan isang maliit na negosyante o nag-uumpisa na from a struggling sari-sari store, ngayon ay kumikita na po siya. Itago na lang po natin sa pangalan si Maricel. Siya po ay isang sari-sari owner sa Cavite. 12 taon na po siya nagtitinda. Simula pa ng maliit pa ang kanyang anak, pero hanggang ngayon wala pa rin naipon, surviving pa lang. Sabi nga niya sa akin, Chinky, may benta ako araw-araw pero wala naman ako nakikita ang pera. Hindi ko alam saan pupunta ang pera ko. tinanong ko sa kanya, Ano ba talaga ang araw-araw na proseso? yung typical araw niya, may benta siya ng 3,000, gagastos siya ng 2,500 sa paninda, pero kinukunan yun doon lahat, pamasahe, pagkain, pati pautang. Oo, di ba? Syempre, hindi nawawala sa tindahan. Na hindi niya na napapansin ang kanyang tindahan ay nagiging ATM machine ng kanyang buong pamilya. Hindi nahihiwalay ang personal na pera at saka sa negosyo, parati na pagsasama. Kaya minsan, ano po nangyari? Nadodraw na rin pati yung sa negosyo, nauubusan sila ng punan, nawawalan sila ng paninda. So, paano po namin inayos to? Okay, ito na po yung ginawa namin. Number 1, tinanak muna namin lahat ng kanyang actual sales versus gastos. Like for example, magkano yung benta mo versus kita. Okay? Benta versus kita. Kasi minsan, ito yung problema. Pag tinanong ko isang sari-sari store, magkano kita mo per day? Kami 5,000. Magkano benta mo per day? 5,000. Huh? Wala ka bang punan? Wala ka bang tao? Wala ka bang upa? Ganun ba? Opo. Yun po nangyayari. So, nung nagbilang-bilang na po kami, nakita po namin halos 700 to 1,200 per week ang nawawala. Either nagamit, either inutang. Oo, yun. Yun yung mga nangyayari po. So, kaya nga, ang nangyayari, wala talaga silang pera at nakikita na babawasan pa yung stocks nila. So, pangalawang ginawa po namin, yun, gumawa kami sistema. We separated the business money from personal money. Bumuo lang kami ng simple cash flow sheet. Gamit lang ay notebook. Yun lang, notebook lang. And then pangatlo, sinabi ko po sa kanya ay ganito. Kung ikaw ay empleyado ka ng tindahan, di ba, kailangan mo ng sweldo. Tama? So, basically, we gave her a fixed salary on a weekly basis. Weekly para kailangan nilang panggamit. So, hindi na siya basta kukuha sa kanyang tindahan. So, nagbigay po kami ng at least actually 1,250 per week. Opo, lahat parang sweldo na. Doon na niya kukunin ang kanilang gastusin. So, 5,000 pesos per month ang sweldo. And then, ito po, sinabi ko po sa kanya, kahit laki ng benta mo, pero pag hindi nagbabayad at utang yan, hindi pa rin benta. Ang benta ay hindi benta hanggat ito ay hindi nakukolekta. Agree? So, sinabi ko, magpaskil ka na, no utang policy rule muna. Sinabi, paano yan? Well, kailangan gawin po muna natin pansamantala. At nag-set up po kami na tinatawag na emergency fund outside the business. Para, again, pagdating ng emergency, meron silang dudukutin. Hindi agad-agad, pero, again, nagsimula siya kahit na pa 100 pesos a week lang para sa emergency fund. So, ano po ang nangyari? After 3 months, una, nakikita na niya ang kanyang kita. Number 2, meron na siyang 6,000 pesos monthly savings. At syempre ngayon, mas masaya na siya nagbebenta kasi may pinupuntahan na kanyang pagod. Nakikita na niya, meron pala silang kita. So mga ka-friendship, o kung kayo ay may mga ganong klaseng problema, huwag kayong mag-atupiling nang magdumulog po sa amin. Sumulat po kayo sa amin, magparamdam po kayo. Ito mga ka-friendship, maaari nagpapatakbo ka ng negosyo at pareho lang sitwasyon mo at di mo alam kung ano gagawin mo. Kung isa ka sa kanila, don't worry. Hindi mo kailangan lumaban ng mag-isa. O alam nyo, join our coaching group. Yan po tinuturuan po namin. I help people to have clarity with their personal finance, with their business finance. Kung gusto niyo ng ikangan ng coaching, all you need to do, just go to the comment section. I-click nyo na lang kung paano kayo to be part of my coaching group. Okay mga ka-friendship, thank you very much. Sana naman na-inspire ka, naliwanagan kayo. Parating nyo tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.